Ano naman ang tingin mo sa amin, Manang Aimee? Sanga? Kung totoo yung sinasabi mo, alam mo pala noon pa man na ganun yung kapatid mo, bakit mo siya ikinampanya at para magiging pangulo? Laki ng inggit mo, no? Ikaw si Cain. Ang traidor na kapatid. Ano Pilipinas kong minumutyan, ugat ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sanggalayan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Tama. Napuputol eh. Huwag kang magmadali. Huwag ka magmadali. Magmadali. Tama. Yais mo. Ulitin mo yung paragraph 20. Wow. Bakit alam mo yan? Magkuleta? Ha? Paliwanag mo. So, magmamadali. Kung ano Wow. yung At tumayo ka pa. Meron ka pang copy ng script. Wow. Ikaw pala gumawa ng script niyan, ha? Ikaw pa rin ang director, ha? Sa bunutan kita dyan eh. Ngaro ka eh. Nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. If there is any person who is going to prison, it would be me. Eh sabi ko kay Bato, wag kang keep quiet there and just, ako, turo mo ako, si Duterte ang nag-utos. Si Inday Sara, may sayad nga namana niya sa tatay niya. Pagkatapos niyang kumanta, Snow White naman ngayon ang tweet niya. Sayaw, Inday, sayaw, Inday, sayaw, Inday, sayaw, Inday, ikembot. Po tayo ngayon dito kung saan pinagkakaguluhan ang halaman na nakakagamot sa mga makakapal ang muka at ito ay ang halamang makahiya. Kaya kayong nasa gobyerno, dyan na ang kakapal ng mga mukha para magnakaw. Ito ang gamot na para sa inyo, ang halamang makahiya. Leron, leron, lustay, salot ka ng bayan, laging naninira, laging nagwawala, pagdating sa pera, sobrang matakaw ka, lustay ka ng lustay, laging sumasablay. Po ako? Pinag-aaral kita tapos itong igaganti mo sa akin. Si Congressman ang ama. Ay, ganun ba? Halika, ipa-check up na kita. Lola po. Senadora Amy Marcos, diyan na matatapos yung karir mo bilang politiko. Sa pag-expose mo ng hindi totoo laban sa iyong kapatid na kasalukuyang Pangulo natin na si PBBM. Sige, given the fact na nagmamalasakit ka bilang ate dahil addict yung sinasabi mo na si PBBM, bakit hindi mo pinarehab? Okay, pinarehab mo na.
Saan mo dinala? Saan yung resibo? Saan yung katotohanan pinarehab mo? Di ba wala? Kasi hearsay lang eh. Fabricated lang eh. Katulad mo rin si wala kang pinagkaiba ni Saldico. Fabricated lang para ma-ignite lang yung rally dyan sa Pilipinas. Tapos, nakalimutan mo na ba na ang kultura nating mga Pilipino ay nagmamalasakit, nagmamahalan ang bawat pamilya? Anong klase kang ate? Anong klase kang anak? Anong klase kang kapatid? Tapos may napansin ako, mula nung inaresto at dinala si Mr. Rodrigo Duterte sa The Hague, lahat ginawa mo na para mapigilan. Tapos nagkawendang-wendang na yung political career mo, political strategy mo. Anong meron kayo ni Mr. Rodrigo Duterte? I smell something fishy. Yan. Tapos may tanong pa ako, tunay ka nga bang Marcos? Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Nako, may very weak ka pang lalaman. Isa lang naman ang paraan. Pumunta ka ron, akuhin mo lahat ng kasalanan. Palit ulo na lang. Total, puro hangin lang naman ang laman yan. Paano ko may warrant na? Paano pa dumating na? Kinakabahan ka na ba? Maghanda-handa ka na. Dahil anumang oras ika'y aarestuhin. Kung hindi arestuhin, ikaw ay dadapin. Kung hindi dadapin, ikaw ay bubuhin. Tawag niyo doon ay kidnapping. Magkasuyo na kontraktor, yumaman sa flood control ng Burakot sa kaban ng bayan. Politiko na mastermind, di nila mabanggit ang pangalan. Boss, Ha? yung customer naghihintay. O ano? May photo hoops nga pala. Saglit lang ready na ba, boss? Huwag nang gagalaw. Baba kamay. Yan. Okay. Alright. Okay na to. Pwede na to. Teka. Wala nga palang kutsara. Paano yung sabaw? Sa corruption sa US at sa Pilipinas. Sa US, they go to jail. Sa Pilipinas, they go to the US. Kayo mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Hindi ako isang Marcos loyalist pero sa nakikita kong ginagawa nilang paninira sa Pangulo, nagkaroon ako ng matinding simpatiya sa kanya. Dahil maginoo niya nilalabanan ang mga kawalangyaan ng mga paninirang ginagawa sa kanya. Ang laking pagkakamali sa oposisyon ang ginawa ninyo. Bakit? Imbis na malaglag ang Pangulo at magalit ang tao, nagkaroon pa ng simpatiya ang Pangulo sa mga tao katulad namin naggalit sa kanya. Ngayon, sa inyo bumaling ang tao, sa inyo bumaling ang galit ng tao dahil sa walang tigil ninyong paninira. Instead na tumulong kayo sa gobyerno, paninira ang inaatupag ninyo. Nagsisikap ang Pangulo na maituwid ang pagkakamali at maparusahan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Anong ginagawa ninyo? Puro paninira, puro sariling interest. Pinoprotektahan ninyo ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kayo ang mali at hindi ang Pangulo. People you don't know, smiling that hello.
tomorrow with you till the fear in me. Only live to love you until forever. Day after day, year after year, for always. Maka-Diyos ka ba? Yan ang sinasabi nyo. Maka-Diyos ka nga, pero ba't ganon ang gawain mo? Mapanglamang ka sa kapwa, manhilang ka pa. Masama ugali mo, magnanakaw ka pa. Mahilig kang manghusga, panlait ka pa. At nagsisimba ka nga, ngunit sinungaling ka. Oh, diba? Nakikita din niya, kahit ano mang tago mo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa mo. You love on Christmas Day. Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. You love on Christmas Day. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. You're teary-eyed. Nagtanong sila sa akin kung ano daw magandang games pag family reunion. Ang sabi ko, agawan ng lupa. Sa mga alaala, kahit nahabulin ka. To my friend Bongbong, good luck. President Ferdinand Marcos Jr., as you assume this responsibility, I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise for which the Filipino people are known. And today is our family photo shoot. So it's actually quite a rarity now that me and my family are together, all of us 5. Hey, look at the dog nasa window. Ang sigang asaw sa Senado. Minsan nagdala siya ng testigo. Ang kodigo peke ang notaryo. Ngayon testigo ibiglang naglakaw. Di makita kahit anino. Saan naman kaya siya nagtatago? Itinagaw ba siya ng aso? I will be 72 years already in October. Alam po nyo, quality time na lang po, wag na pong quantity. I have 3 wishes, and for all of us. Number 1, sana in this Mass we pray, sana Lord, the rest of my life, the best of my life na. The best for God, the best for your loved one.
Huwag na yung parang be the best of your life na. Number 2, we pray in this Mass, Lord, may my exits from this world be kind. Baka yung exit mo napakagulo, ang daming drama, ang daming issues. Sana, Lord, simple, kind exit when I leave this world. Peaceful. And number 3, may my entry to eternity be light and bright. Sana yung papupuntahan ko may ilaw, hindi kadiliman. This is my wish for all of us. Our fortunes, our lives, but more important of all, our honor. We stand for the ideals of democracy that is our legacy from the United States. To honor history while meeting the demands of the future. And so we have equipped this architectural marvel with new technologies so it can deliver the very best for our people. From the state-of-the-art audio-visual systems, energy-efficient lighting, complex wide high-speed Wi-Fi to enhance security. It is now a venue that will serve both domestic and global needs. And because we believe that art must live with us, the PICC will also showcase a newly curated art collection with priceless works from Filipino masters. This features key pieces from the Bangko Sentral ng Pilipinas. None of this would have been possible without the brilliance and dedication of experts across so many fields. Me becoming congressman of the 1st District means that we must now tackle the BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. You serious? BBM. Naglabas ka daw ng salin, 52 million, tapos 112 billion ang gastos sa eleksyon. Ang usay mo namang mag-magic, paano nangyari yon? E di ba't hindi ka naman tumanggap ng donasyon?